Kabanata 4141. Ito ay akin. Nagsalita si James bago magkaroon ng pagkakataon ng iba at sinabing, napagkasunduan na namin noon pa na may makukuha kaming bawat isa. Pagkatapos magsalita, humakbang pasulong si James at humarap sa bola ng liwanag. Isa itong sinaunang aklat na kumikinang sa puting liwanag. Lumapit si James at kinuha ang libro. Sa sandaling hinawakan niya ito, ang puting liwanag mula sa sinaunang libro ay biglang lumabo at nag-iwan lamang ng isang ordinaryong librong sinaunang hitsura. Sa pabalat ng sinaunang aklat ay ilang sinaunang kasulatan Flame Arts 3 Fire Transformations. Bagamat medyo lipas na ang mga banal na kasulatan, nakilala sila ni James. Nakita ni Wotan, na kasama niya, ang libro sa kanyang kamay. Nakahinga siya ng maluwag matapos basahin ang sinaunang kasulatan sa pabalat. Ang ekspresyon ni Wotan ay nagpapahiwatig na tiyak na alam niya kung ano ang tatlong pagbabago ng apoy ng sining ng apoy. Tumingin sa kanya si James at nagtanong, anong problema? May alam ka ba tungkol sa 3 fire transformations ng flame art? Tumango si Wotan at nagpaliwanag, ito ay isang kilalang supernatural power sa Greater Realms. Bagamat hindi ito kasing husay ng Blithe Omniscience, Chaos Sacred Art, at Primal Mantra, isa pa rin itong kamangha-manghang supernatural power na pangarap lang makuha ng mga magsasaka. Nang marinig niya ito, napangiti ng mahina si James. Siya ay nadama na maswerte na makakuha ng gayong kahanga-hangang biyaya mula sa palasyo ng habag. Nagpatuloy si Wotan, kung hindi ako nagkakamali, may ilang mga kondisyon na kailangan mong matugunan upang linangin ang tatlong pagbabagong apoy ng flame art. Ano ang mga kondisyon? Tanong ni James. Itinuro ni Wotan ang sinaunang aklat. Dahil iniwan ng Compassionate Pathmaster ang manual dito, tiyak na tinukoy niya ang mga kondisyon sa loob. Dapat mong buksan ito at tingnan mo ang iyong sarili. Binuksan ni James ang sinaunang libro at sinimulang suriin ito. Sa sandaling buksan niya ang libro, may ilang puting karakter na lumutang mula sa mga pahina nito. Ang mga salita ay lumipad sa harap ng mga mata ni James. Si James lang na may hawak ng sinaunang aklat ang nakakakita ng mga salita. Maging si Wotan na tumabi sa kanya, ay hindi sila makita at nakita lamang ang isang mahinang liwanag na umuusbong mula sa sinaunang aklat. Ginugol ko ang buong buhay ko sa paglikha ng tatlong pagbabagong sunog ng flame art. Bago mo linangin ang supernatural na kapangyarihang ito, kailangan mo munang makayanan ang ilang kondisyon. Una, ang iyong pisikal na lakas ay dapat na nasa quasi-acme rank man lang. Pangalawa, kailangan mong sumipsip ng isang Ignis. Pagkatapos lamang na masipsip ito ay masisimulan mo nang linangin ang tatlong pagbabago ng apoy ng flame art. Ang Ignis ay isang hindi pangkaraniwang uri ng apoy na umiiral lamang sa Greater Realms. Ginagawa lang ito kapag nasira ang isang super universe. Kaya, ito ay napakabihirang. Ang unang pahina ng libro ay nakadokumento ng mga kondisyon na dapat tuparin ng isang tao upang malinang ang tatlong pagbabagong sunog ng flame art. Habang binabasa niya ang mga requirements, nagsalubong ang mga kilay ni James. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa ng preceding pages. Nakasaad sa aklat na mahahanap niya si Ignis sa loob ng Palace of Compassion. Espesyal na inihanda ito ng Compassionate Pathmaster dahil mahirap silang hanapin, at ayaw niyang mawala ang kanyang legacy. Ang mga detalyadong tagubilin sa pagsipsip at pagpino kay Ignis ay naitala din sa sinaunang aklat. Saglit na binasa ni James ang sinaunang aklat, pagkatapos ay isinara ito. Tumingin sa kanya si Wotan at nagtanong, kumusta? Naiintindihan mo ba ang nilalaman nito? Bahagyang tumango si James at sinabing, oo. Sinabi ni Wotan, ang mga kondisyon para sa paglinang ng tatlong pagbabago ng apoy ng flame art ay lubhang hinihingi. Ang pinakamahirap sa kanila ay para sa isa na sumipsip at pinuhin ang Ignis. Ang kapangyarihang hawak ng isang Ignis ay katumbas ng lakas ng isang Acmin. Kung ang isang cultivator na mas mababa sa Acme rank ay nakipag-ugnayan sa isang Ignis, ang kanyang katawan ay magiging abo kaagad. Si Wotan ay isang napaka-misteryosong tao at tila may sapat na kaalaman. Kahit na hindi pa niya nakita ang tatlong pagbabago ng apoy ng flame art sa kanyang sariling mga mata, nabasa niya ang tungkol dito sa mga sinaunang aklat ng kanyang sekta. Tinanong ni Wotan si James, gusto mo pa ba ng libro?
Siyempre, bakit hindi ko gagawin? Iniligpit ni James ang sinaunang aklat. Ang susunod niyang hakbang ay ang hanapin ang flames na binanggit sa libro, na matatagpuan din sa loob ng Palace of Compassion. Kabanata 4142. Inalis ni James ang sinaunang aklat, na iniwan si Wotan na bahagyang nabigo. Ang tatlong pagbabago ng apoy ng sining ay isang kahanga-hangang supernatural na sining, at ito ay hinahangaan ng kahit na mga akmin. Gayunpaman, nagkaroon sila ni James ng naunang kasunduan, kaya hindi niya maipahayag ang kanyang mga pagtutol. Ang natitirang mga bonds ay magiging akin, kung gayon. Ayos ka lang ba dito? Napatingin si Wotan kay James. Sumenya si James na nagpalakas ng loob. Lahat ng iba pa sa silid ng silid aklatan ay sa iyo. Ang tatlong pagbabago ng apoy ng flame art ay ang pinaka-promising na biyaya sa pinakamataas na palapag. Dahil nakuha na ni James ang pinakamagandang biyaya sa palasyo, wala siyang interes sa iba pang mga manual. Tumalikod si Wotan at bumaba. Maraming top-notch at mahuhusay na supernatural power manual ang inimbak sa ikawalong palapag, na lahat ay mahirap mahanap sa labas ng palasyo. Hindi sila tiningnan ni Wotan ng maayos at itinago na lamang ang lahat. Pumunta siya sa bawat palapag at nilagyan ng laman ang lahat ng cabinet. Nang matapos siya, tumingin ang dalawang lalaki sa elixir room. Binasag muna ni James ang katahimikan, at sinabing, ang The Flame Arts 3 Fire Transformations Manual ay nagsasaad na ang isang frost peel ay nakaimbak sa loob ng elixir room. Ito ay isang mahalagang bahagi na kailangan upang pinuhin ang flames. Iyon lang naman ang kailangan ko sa elixir room, you can have the rest. Hindi siya sigurado kung ano pang mga kayamanan ang nakaimbak sa elixir room, ngunit wala siyang ibang hinangad. Gusto lang niyang itago ang frost peel. Oo naman, walang problema. Walang pagtutol si Wotan. Naglakad ang dalawa papunta sa elixir room. Isang kaaya-ayang halimuyak ang umalingaw mula sa silid habang tinutulak nila ang pinto. Malaki ang elixir room at maraming istant sa loob. Hindi mabilang na mga bote ang nakaayos sa mga istant. Ang bawat bote ay may tatak ng mga sinaunang salita sa ibaba. Infinity Peel, Miracle Peel, Soul Restoration Peel, inisa-isa ni James ang mga bote. Ang mga elixir at tabletas na nakaimbak sa loob ng silid ay pambihira. Ang paglikha ng mga ito ay nangangailangan ng mga bihirang materyales at ang mga ordinaryong alchemist ay hindi maaaring pinuhin ang mga ito. Wotan ay nasa tabi ng kanyang sarili sa kagalakan, sa paningin ng lahat ng mga tabletas at elixir. Mabilis niyang inimbak ang mga ito nang walang pag-aalinlangan. Samantala, napansin ni James ang nag-iisang cabinet na may puting bote. Ang ilang mga sinaunang karakter ay nakasulat sa ilalim ng bote frost peel. Nagmamadaling lumapit si James at kinuha ang maliit na bote. Sa sandaling hinawakan niya ang bote, isang frosty sensation ang kumagat sa kanyang kamay. Ang kanyang palad ay nagsimulang mag-freeze sa harap ng kanyang mga mata at ang hamog na nagyelo ay dahan-daang gumapang sa kanyang braso. Maya-maya pa ay nanlamig ang buong katawan niya. Huminga ng malalim si James at napabulalas, amazing. Ang tableta ay nasa loob pa rin ng bote ngunit may kakayahang maglabas ng ganitong lakas. Kung ubusin at pininom niya ito, tiyak na mas mabisa ang epekto nito. Mabilis na ginamit ni James ang kanyang kapangyarihan para paalisin ang cold energy sa kanyang katawan. Nagsalita si Wotan sa tabi niya, alam ko rin ang frost peel. Upang linangin ang tatlong pagbabagong sunog ng flame art, dapat kang sumipsip ng isang ignas. Ang mga ordinaryong magsasaka ay mamamatay pagkatapos makipag-ugnayan sa isang ignas. Maaaring protektahan ng frost peel ang iyong katawan at sugpuin ang kapangyarihan ng ignas, na nagbibigay daan sa iyong masipsip at pinuhin ito. Alam na siguro ng mahabaging daan na guro ang kanyang kapalaran at inihanda ang lahat dito ng maaga. Naiinggit si Wotan kay James. Mapapabuti sana niya ng husto ang kanyang lakas kung nakuha niya ang manual na 3 Fire Transformations ng Flame Art at matagumpay na nilinang ito. Sa kasamaang palad, maswerte si James na makuha ito para sa kanyang sarili. Kung matagumpay na nilinang ni James ang tatlong pagbabago ng apoy ng flame art, hindi sigurado si Wotan kung magagawa pa rin niyang talunin si James. Tumingin siya kay James at sinabing, 49.
Hindi alintana kung kailangan nating labanan ang isa't isa sa huling labanan, umaasa akong magagawa mong maunawaan ang pagbuo sa paligid ng Planet Desolation. Pagkatapos mong i-undo ang formation, aalis na ako, at makukuha mo ang lahat ng boon sa Planet Desolation para sa iyong sarili. Kabanata 4143. Si Wotan ay lubos na nagtitiwala sa kanyang sariling lakas. Gayunpaman, si James ay isang magsasaka na may hindi masasabing potensyal. Siya ay isang tao at naabot na ang median ng ikapitong yugto ng Omniscience Path. Bilang karagdagan, nakuha niya ang 3 fire transformation ng Flame Art. Nabawasan ang kumpiyansa ni Wotan habang nakatayo sa harapan ni James. Ngumisi si James at sinabing, hindi pa tayo nakakarating sa final stage. Kung talagang mapapawalang bisa ko ang pagbuo sa paligid ng Planet Desolation, talagang gagawin ko ito at tutulungan kitang umalis. Nang marinig ito, gumaan ang loob ni Wotan. Malaki ang pananalig ni Wotan kay James at naniwala siyang sa kalaunan ay magiging isa sa mga pinakanamumukod tanging magsasaka sa Greater Realms kung mabubuhay siya. Kapag dumating ang oras na iyon, ang paniniil ng 10 mahusay na lahi ay magwawakas at ang mga tungkulin ay mababaligtad. Ang lahi ng tao na nagdurusa sa mga nakaraang taon ay muling babangon at magiging isa sa mga pangunahing maimpluwensyang lahi sa Greater Realms. Malaki ang posibilidad na ang human race ay maaaring makakuha ng pamumuno sa Greater Realms. Bukod sa Frost Peel, ang iba pang elixir at peel ay mahalaga din. Kaya, walang pag-aalinlangan na inimbak ni Wotan ang lahat para sa kanyang sarili. Naglibot sina James at Wotan sa Palace of Compassion, hinati-hati ang mga bagay na naiwan ng Compassionate Pathmaster sa kanilang mga sarili. Ang Compassionate Pathmaster ay isang makapangyarihang akmi na nabuhay ng napakahabang panahon. Nakaipon siya ng malaking kayamanan sa panahon ng kanyang buhay, kabilang ang isang malaking halaga ng Akmin Genesis Stones. Ang Akmin Genesis Stones ay mga hindi pangkaraniwang bato na nabuo sa langit at lupa. Naglalaman ang mga ito ng hindi masasabing kapangyarihan at ang mga huling anyo ng mga landas. Ang Akmin Genesis Stones ay ginamit din bilang pera sa Akmin Society at mas pino kaysa sa ordinaryong Genesis Stones. Ang 10 bilyong Genesis Stones ay umabot lamang sa isang Akmin Genesis Stone. Iniwan ng Compassionate Pathmaster ang 10 bilyong Akmin Genesis Stones. Hinati nina James at Wotan ang Akmin Genesis Stones ng patas at bawat isa ay kumuha ng pantay na kalahati ng kabuuan. Sa wakas, nakarating ang dalawa sa likod ng mga bundok ng Palasyo ng Habag. Isang huling kayamanan ang natitira ang Ignas. Sa likod ng mga bundok ng Palace of Compassion, mayroong isang napakalalim na kailaliman. Naramdaman ng dalawa ang nagbabagang init na nagmumula sa ibaba nang makalapit sila sa bangin. Bagamat pareho silang makapangyarihan, halos hindi matiis ang init. Tumayo si Wotan sa bangin at tumingin sa kailaliman. May nakita siyang bowl ang apoy na umaaligid sa ibaba. Ang puting apoy ay mukhang lubhang kakaiba na parabang ito ay isang espiritual na nilalang na kumikislap ng hindi gumagalaw sa kinaroroonan nito. Yan ang Ignas. Sinabi ni Wotan, nakuha mo na ang pinakadakilang kayamanan na naiwan ng mahabaging daan na guro. Hindi na ako kailangan dito, so help me bypass the formation first. Pagkatapos, maaari mong makuha ang Ignas at magtanim dito. Nais ni Wotan na umalis upang magtanim ng mag-isa sa ilang sandali. Nakakuha siya ng hindi mabilang na elixir at iba't ibang supernatural power manual. Kaya, nais niyang makahanap ng isang lugar upang linangin at subukang dagdagan ang kanyang lakas. Sa pamamagitan lamang ng paggawa nito madaragdagan niya ang kanyang pagkakataong mabuhay sa Planet Desolation. Casual na ikinaway ni James ang kanyang kamay, at lumabas sa kanyang palad ang formation inscriptions. Ipinasa niya ang mga ito kay Wotan at sinabi, sa mga inscription na ito, maaari kang umalis sa lugar na ito ng ligtas. Tinanggap ni Wotan ang mga inscription at sinabing, magkita tayo. Sana sorpresahin mo ako sa susunod na magkita tayong muli. Pagkatapos magpaalam, tumalikod si Wotan at umalis. Naiwan mag-isa si James sa bangin. Napatingin siya sa bowl ang apoy sa kailaliman sa ibaba, at tumibok ang kanyang puso. Ang Ignas ay naglalaman ng lakas ng isang Akmin. Napakalakas nila kaya kinatatakutan sila ng mga Akmin mismo.
Kung pino-pino ko ang Ignis at linangin ang tatlong pagbabago ng apoy ng sining, tataas ang lakas ko. Huminga ng malalim si James at kinalma ang sarili. Ang Ignis ay napakalaki. Bagamat si James ay may frost peel, ang pagsipsip at pagpino ng Ignis ay magiging mahirap. Kung wala ito, siya ay lalamunan ng kapangyarihan ng Ignis at masusunog hanggang sa wala sa kanya ang naiwan. Kabanata 4144. Umalis si Wotan sa palasyo ng habag. Tumayo si James sa bangin, pinagmasdan ang malalim na kalaliman sa unahan niya, at nakita ang isang bola ng puting apoy sa ibaba. Ang apoy ay patuloy na kumikislap ng mali-mali at nagbabago ng mga hugis. Kasabay nito, nagbuga ito ng napakainit na init. Bilang karagdagan, ang bola ng apoy ay protektado ng isang pormasayon. Kung hindi, mas mataas pa ang temperatura sa lugar. Kahit sa kasalukuyang cultivation rank ni James, mahirap tiisin ang init. Nagsimula siyang pawisan ng husto at tumulo iyon sa kanyang damit. Mahigpit na nagsalubong ang mga kilay ni James. Alam niyang hindi magiging madali ang pag-absorb ng Ignis. Kahit na nakuha niya ang frost peel, isa pa rin itong mahirap na gawain. Kung matagumpay niyang nasisipsip at napino ang kapangyarihan ng Ignis, matutupad niya ang mga kinakailangan para malinang ang tatlong pagbabagong sunog ng Flame Art. Labis na tataas ang kanyang lakas kapag napag-aralan na niya ang tatlong pagbabago ng apoy ng Flame Art. Saglit na nakatayo si James sa bangin. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at dahan-daang bumaba sa bangin. Maya-maya, nakarating na siya sa harap ng formation. Sa kanyang kaalaman sa formations, deciphering ang formation ay hindi mahirap. Gayunpaman, ang apoy mula sa Ignis ay agad na kumalat sa paligid kapag nawala ang pormasayon. Hindi nang ahas si James na padalos-dalos na ay ando ang formation. Tumayo siya sa harapan ng pormasayon at siniyasat ito ng mabuti. Napilitan si James ng oras. Nag-set up siya ng time formation sa paligid niya para mabili ang sarili niya ng mas maraming oras para kumilos. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang pagsusuri sa pagbuo. Lumipas ang 30 taon sa isang kisap mata. Si James ay gumugol ng mas mahabang oras sa pagbuo ng oras. Pinag-aralan niyang mabuti ang pormasayon at ngayon ay naunawaan na niya ito. Kumpiyansa siyang masisilip niya ng mas malalim ang kalaliman nang hindi na kailangang basagin ang pormasayon. Dahan-daang lumapit si James sa formation. Sa sandaling lumapit siya, ang ibabaw nito ay naging hindi kapani-paniwalang kakaiba at kumalat sa isang bilog na parang mga alon sa ibabaw ng tubig. Ang mga ripples ay naglalaman ng malaking kapangyarihan at may kakayahang pumatay ng isang akmin. Buti na lang at naintindihan na ni James ang formation. Casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay, at lumitaw ang mga formation inscriptions at pinalibutan ang kanyang katawan. Ang mga ripples ay agad na nawala. Pumasok si James sa formation nang hindi nagdulot ng anumang pinsala dito. Hindi nagtagal, lumitaw siya sa ilalim ng kalaliman at lumapit sa Ignis. Pagpasok niya sa formation, nakaramdam siya ng nakakapasong init. Bagaman ang kanyang pisikal na lakas ay umabot na sa gitnang yugto ng quasi-acme rank, nahirapan siyang makayanin ang matinding init. Namula ang kanyang balat, at nasusunog ang kanyang katawan. Inipon niya ang kanyang lakas ngunit halos hindi niya nalabanan ang mataas na temperatura. Nahihirapan na akong i-absorb ang ganoong kaliit na halaga ng Ignis. Kung direktang hipyuan ko ang apoy, agad nila akong susunugan hanggang abo. Paano ko ito sasagutin at pinuhin? Kumunot ang noo ni James. Saglit na huminto, inilabas ni James ang maliit na bote na naglalaman ng frost peel. Pinahit niya ang takip at pinagpag ang tableta. Ang tableta ay puti at halos kasing laki ng ubas. Isang malamig na sensasyon ang kumalat mula sa kanyang kamay at sa buong katawan niya nang dumampi ang tableta sa kanyang palad. Ang cold energy ay nagpawalang bisa sa init, bahagyang nagpakalma kay James mula sa kakulangan sa ginhawa. Napatingin si James sa puting bola ng apoy sa harapan niya. Pagkatapos, ibinuka niya ang kanyang bibig at inubos ang frost peel. Nang lunukan niya ang tableta, isang lamig ang bumalot sa kanyang katawan. Si James ay naging isang ice sculpture sa susunod na sandali. Bagamat ang Ignis ay nagliliwanag ng nagbabagang init, hindi siya natunaw. Nanlamig si James at nabalot ng yelo.
Pinoprotektahan ng cold energy ang kanyang mga internal organs at meridian. Bagamat nagyelo, buo pa rin ang kamalayan ni James. Sa sobrang kahirapan, nagawa niyang lapitan ang Ignis. Kabanata 4145. Sa loob ng manual ng Three Fire Transformations ng Flame Art, nakasaad na ang tagal ng epekto ng Frost Peel ay tumagal lamang ng humigit kumulang 1,000,000 taon. Kaya, kinailangan ni James na sumipsip at pinuhin ang Ignis sa loob ng panahong ito. Kung hindi, magiging imposible para sa kanya na pinuhin ang Ignis gamit ang kanyang kasalukuyang lakas kapag nawala ang epekto ng Frost Peel. Sa kasamaang palad, ang limitasyon sa oras ay ganap at hindi umaayon sa oras na ginugol sa totoong mundo. Kaya, ang epekto ng Frost Peel ay mawawala pa rin kahit na gumugol si James ng 1,000,000 taon sa pagbuo ng oras. Lumapit si James sa Ignis at tumayo ng 1 metro ang layo dito. Ang Ignis ay naglalagablab na gutom, at ang nakakapasong mga alon ng init ay nahuhugasan siya ng tuloy-tuloy. Natunaw ng mataas na temperatura ang yelo sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay patuloy na nilagyan ng cold energy, na nakatulong sa kanya upang labanan ang init. Matapos inumin ang Frost Peel, pansamantalang napawi si James mula sa init hanggang sa mawala ang epekto nito. Bukod dito, mayroon siyang elemental na banal na katawan. Ang kanyang elemental na banal na katawan ay naglalaman ng Fire Genesis at bahagyang lumalaban sa Ignis. Mga epekto. Nakaupo si James sa isang lotus position sa kailaliman at nag-set up ng time formation sa paligid ng kanyang katawan. Napatingin siya sa lumulutang na bola ng puting apoy sa kanyang harapan. Sa isang pag-iisip, nagpakawala siya ng isang makapangyarihang puwersa para sakupin ang Ignis. Ginamit niya ang kanyang puwersa upang dalhin ang isang bahagi ng Ignis patungo sa kanya. Ibinuka ni James ang kanyang bibig at inilabas ang Ignis dito. Pagkatapos, nilunok niya ito. Pumasok ang Ignis sa kanyang katawan, at halos agad na sinunog ang lalamunan ni James. Kahit nasa tulong ng Frost Peel, nasaktan pa rin siya sa pagsisikap na pinuhin ito. Ang Ignis ay dumaan sa kanyang mga meridian at nagdulot ng pinsala saan man ito magpunta. Tuloy-tuloy na natunaw ang yelo sa katawan ni James, ngunit ang cold energy mula sa kanyang katawan ay patuloy na tumatagos sa kanyang katawan upang labanan ang kapangyarihan ng Ignis. Huff! Huminga ng malalim si James. Napakalakas nito. Kung wala ang Frost Peel, baka namatay na ako sa sandaling nakipag-ugnayan ako dito. Hindi man lang ako magkakaroon ng pagkakataong makuha o pinuhin ito. Matapos huminga ng malalim, kinalma ni James ang sarili. Pagkatapos, dahan-dahan niyang sinimulan na pinuhin ang Ignis na kanyang nakonsumo ayon sa pamamaraan ng paglilinang na naitala sa manual ng Three Fire Transformations ng Flame Art. Ang pamamaraan ng paglilinang ay napakahimala at malalim. Mabuti na lang at malakas si James, isang sulyap lang ang kailangan niya para makabisado ito. Ginamit ni James ang pamamaraan ng paglilinang upang dahan-daang ipamahagi ang kapangyarihan ng Ignis sa buong meridian ng kanyang katawan. Ang proseso ay tumagal ng 100,000 taon. Sa panahong ito, maingat na nililinis ni James ang maliit na bahagi ng Ignis. Sa kanyang patuloy na pagsisikap, matagumpay niyang napino ito. Ang bahagi ng Ignis na kinain ni James ay maliit at halos kasing laki ng tadpole na nakaimbak sa loob ng elixir field ni James. Sa wakas na-absorb ko na ang kaunting bahagi nito. Huminga ng malalim si James at bumulong, ang unang hakbang ay palaging pinakamahirap. Ngayong napino ko na ang isang bahagi nito, magiging mas madali na ito ngayon. Lumipas ang 100,000 taon, at ang mga epekto ng Frost Peel ay bahagyang hamina. Sa kabutihang palad, napino ni James ang isang bahagi ng Ignis, at ang kanyang pisikal na katawan ay nakagawa ng kaunting panlaban sa init nito. Napatingin si James sa natitirang Ignis na nasa harapan niya. Pagkatapos, pinaghiwalay niya ang isa pang bahagi nito at dinala sa kanya. Ang Ignis ay pumasok sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang bibig, ilong, at mga butas. Sa pagkakataong ito, inisip ni James ang isang mas malaking bahagi ng Ignis. Pumasok ang Ignis sa kanyang katawan, agad namang namula si James sa sobrang init. Sinira ng init ang kanyang katawan kahit na may proteksyon ng Frost Peel.
Sa sandaling iyon, ang katawan na ito ay nagsimulang matabyunan ng mga pinsala. Gayunpaman, pilit na nilabanan ni James ang pagsalakay ng Ignas. Ginamit niya ang kanyang life path HS power para pagalingin ang kanyang mga sugat. Ang oras na natitira niya upang pinuhin ang Ignas ay patuloy na bumababa at kailangan niyang kumilos ng mabilis. Kabanata 4146. Malaking bahagi ng Ignas ang pumasok sa bibig, ilong, at pores ni James. Bagamat naubos na ni James ang frost pill, nasunog pa rin ng apoy ang kanyang katawan. Hindi nagtagal, natatakpan ng mga dagwang sugat ang kanyang balat. Nasunog din ang kanyang mga laman loob at meridian. Maliban doon, wala itong ibang ginawang pinsala. Ang kapangyarihan ng frost pill ay nagpo-protekta sa kanya, at ang kanyang pisikal na lakas ay sapat na malakas upang matiis ang mga pinsala. Bukod dito, mayroon din siyang karunungan sa landas ng buhay. Kaya naman, mabilis siyang makaka-recover sa kanyang mga sugat hanggat siya ay nabubuhay. Pinatatag ni James ang sarili at ginamit ang kapangyarihan ng landas ng buhay upang gamutin ang kanyang mga sugat. Kasabay nito, ipinagpatuloy niya ang pagpino sa Ignas. Lumipas ang mga minuto. Sa isang kisap mata, lumipas ang 1,000,000 taon sa pagbuo ng oras. Ang epekto ng frost pill ay halos nawala. Buti na lang at naubos na ni James ang halos lahat ng Ignas, at kaunti na lang ang natitira sa kanya. Sa nakalipas na 1,000,000 taon, ang pisikal na katawan ni James ay unti-unting umangkop sa Ignas, at siya ay lumalaban sa nakamamatay na init nito. Napino na niya ang karamihan sa mga Ignas, at ang natitira ay hindi makakapinsala sa kanya kahit na nawala ang mga epekto ng frost pill. Huff! Huminga ng malalim si James. Nang makitang kaunti na lang ng Ignas ang natitira, pagod na bamulong si James. Malapit na akong matapos. Ang pagiging epektibo ng frost pill ay halos nawala, kaya't magtatagal ako upang pinuhin ang huling bit. Nagpahinga sandali si James. Habang siya ay nagpapahinga, ang epekto ng frost pill ay ganap na nawala. Pagkatapos ng maikling pahinga, ipinagpatuloy ni James ang pagsipsip at pagpino sa natitirang bahagi ng Ignas. Kinokontrol niya ang Ignas, inilapit ito sa kanya, at pagkatapos ay hinihigop ito sa kanyang mga pores. Sa sandaling nakipag-ugnay siya sa Ignas, nasunog ang isang malaking bahagi ng kanyang balat. Agad na nasunog ang kanyang laman. Ang Ignas ay may hindi masabing kapangyarihan. Kahit na napino na ni James ang karamihan sa mga ito at nagkaroon ng resistensya, napunta pa rin siya sa pinsala dahil kulang na siya sa proteksyon ng frost pill. Ang kapangyarihan ng Ignas ay patuloy na nagpaso sa kanyang katawan. Halos lahat ng balat niya ay nasunog sa isang iglap. Hinayaan nitong nakalantad ang kanyang mga buto at ang pinsala ay nagdulot ng mga bitek sa kabuuan nito. Ipinatawag ni James ang kapangyarihan ng kanyang life path. Damaloy ang kapangyarihan sa kanyang katawan at mabilis na nabuhay muli ang kanyang nasunog na laman. Ang Ignas ay patuloy na napinsala ang kanyang pisikal na katawan, at siya ay nakabawi mula sa lahat ng mga pinsala na kanyang natamo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang landas sa buhay. Sa panahong ito, nakaranas si James ng matinding sakit. Ang proseso ng pagpino niya sa huling bungo ni Ignas ay tumagal ng maraming taon. Matapos manatili sa pagbuo ng oras para sa hindi mabilang na mga taon, sa wakas ay hinihigop niya at ganap na naproseso ang Ignas. Biglang tumayo si James, at ang puting Ignas ay nagliwanag sa kanyang mga mata. Inactivate niya ang paraan ng paglilinang ng 3 fire transformations ng flame art. Biglang lumitaw ang isang bola ng puting apoy sa kanyang palad. Ang mga apoy ay maganda at panandalian. Gayunpaman, sa ilalim ng kaakit-akit na anyo nito ay nakakaubos ng kapangyarihan. Kahit na nabigo si James na linangin ang 3 pagbabago ng apoy ng flame art, hindi pa rin siya magagapi laban sa mga quasi-Akmin simula nang gamitin niya ang Ignas. Ngayon, ang makapangyarihang mga Akmin lang ang makakalaban sa kanya. Gusto ni James na manatili sa kailaliman at magsanay ng 3 pagbabagong sunog ng flame art. Nais din niyang pagbutihin ang kanyang formation path at gamitin ito upang linangin ang iba pang mga landas. Sa pamamagitan nito, maaari niyang itaas ang kanyang cultivation rank sa quasi-Akmin rank at pagsama-samahin ang lahat ng path na pinagkadalubhasaan niya sa Chaos Path. Sa paggawa nito,
ang kanyang Chaos Path ay nasa quasi-acme rank, at magkakaroon siya ng nakakabaliw na lakas. Gayunpaman, matagal na niyang inihiwalay ang sarili sa bangin. 30,000 taon na ang lumipas sa labas ng mundo. 1/3. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa labas sa buong oras na ito at walang ideya kung ang mga bagong buwan at pagkakataon ay lumitaw. Kabanata 4147. Nagpasya si James na umalis sa Palace of Compassion at pumunta sa Planet Desolation upang masuri ang kasalukuyang sitwasyon bago gumawa ng anumang karagdagang mga plano. May ilang oras pa bago ang mapagpasyang labanan, kaya hindi niya kailangang magmadali sa kanyang paglilinang. Siya ay magiging sapat na malakas upang talunin ang lahat hanggat maaari niyang maabot ang quasi-acme rank at linangin ang 3 pagbabagong apoy ng Flame Art. Itinabi ni James ang Ignis at iniunat ang kanyang katawan, na naging tugon nito. Ang pagsipsip at pagpino ng Ignis ay epektibong nagpainit sa kanyang katawan. Kaya, ang kanyang pisikal na lakas ay mas matatag kaysa dati. Gayunpaman, hindi pa nito naaabot ang huling yugto ng quasi-acme rank, ngunit sa kabutihang palad ay hindi siya nalalayo rito. Malamang na maabot niya ito sa lalong madaling panahon kung nakakuha siya ng ilang higit pang mga biyaya. Matapos masipsip at pinuhin ang Ignis, pinili ni James na huminto sa paglilinang at naghanda na umalis sa bangin. Lumipad siya patungo sa barrier ng formation at madaling nalampasan ito. Pagharap pa lang ni James sa labas ng formation, marami siyang nakitang nilalang sa labas. Lahat sila ay ayaw sumuko sa pamana ng Compassionate Pathmaster. Kahit na sina James at Wotan ay nasa palasyo ng pagkahabag sa loob ng 10,000 taon, pinanghahawakan pa rin nila ang pag-asa na may makukuha sila. Nang pumasok si Wotan sa palasyo ng habag, mabilis siyang lumabas. Gayunpaman, hindi siya nagsalita ng anuman sa mga tao at agad na umalis sa lugar. Kaya, ang mga naghihintay sa labas ay walang ideya kung ano ang nangyari sa loob ng Pormasayon at hindi alam kung may nakuha si Wotan. Ngayong aalis na rin si James sa formation, nakatawag ito ng maraming atensyon. Kabilang sa grupo ang maraming powerhouses mula sa iba't ibang pangunahing lahi. Maging sina Leilani, Winston, at ilang iba pang powerhouses ay naroroon. Nakabalik na ang 49. Siya ay lumitaw pagkatapos ng 30,000 taon. Iniisip ko kung nakuha niya ang mana ng Compassionate Pathmaster, paano kung nakuha niya ito? Magkano ang maaari niyang pagbutihin sa loob lamang ng 30,000 taon? Wala na si Wotan. Ngayong wala siya rito, oras na nating patayin ang 49. Napansin agad ni James ang mga masamang tingin na nakatutok sa kanya. Napansin din niyang selyado na ang espasyo sa paligid. 10,000 mga mata ang nakatingin sa kanya ng matako. Gayunpaman, ngumiti lang siya ng mahina. Susubukan sana niyang sirain ang selyo at tumakas kung ang lakas niya ay katulad noong una siyang pumasok sa palasyo ng habag. Ngayon, hindi na siya natatakot sa kanila. Kumpiyansa na naglakad si James papunta sa kanila. Napaatras naman ang ilang nilalang bilang tugon. Lumitaw si James sa base ng bundok at tumingin sa mga nilalang na nasa harapan niya. Sumilay pa rin sa kanyang mukha ang mahinang ngiti habang sinasabing, 30,000 taon na ang nakakalipas, gayunpaman, nananatili pa rin kayong lahat dito. 49. Tumayo si Winston, tinuro siya, at malamig na sinabi, ngayong wala na si Wotan, hindi ka na makakatakas sa lugar na ito kahit na mayroon kang pinakadakilang kayamanan mula sa palasyo ng habag. Dito ka mamamatay ngayon. Ganun ba? Hindi sineseryoso ni James ang mga pananakot ni Winston. Tumingin siya sa paligid niya, at ang kanyang mga mata ay lumibot sa bawat tao. Hindi sinasadyang napaatras ang lahat ng nakasalubong sa kanyang tingin na kinakabahan. Malamig na sabi ni James, I've no intention of going on a killing spree either. Kung pinahahalagahan mo ang iyong buhay, maaari kang umalis kaagad. Hindi ko gagawing mahirap ang mga bagay para sa sinuman. Kung hindi ka aalis, bibigyang kahulugan ko ito bilang masamang hangarin, at hindi ako magpapakita ng anumang awa. Namutla ang iilan sa mga nilalang sa banta niya. Ang mga may mahinang cultivation base ay piniling tumakas mula sa lugar. Napansin ni Winston ang mga nilalang sa paligid niya na nag-iisip na umalis at sinigawan sila, huwag kayong makinig sa kanya.
Natatakot siya at sinusubukan lang niyang takutin kayong lahat. Kung atakihin natin siya ng sabay-sabay, mapapatay natin siya. Kung hindi natin siya papatayin ngayon, lahat ay patayin niya kapag nakaalis siya sa lugar na ito. Kabanata 4148. Ipinagmamalaki ni James ang pambihirang lakas. Alam ni Winston na kung ang mga banta ni James ay tinakot ang mga nilalang na ito, magiging mahirap siyang patayin ng walang sama-samang lakas ng lahat. Ang tanging paraan para patayin si James ay ang magkaisa sila. Pinagmasdan ni James ang mga nilalang na nanatili sa lugar. Sa pamamagitan ng paghihikayat ni Winston, pinili ng maraming nilalang na huwag tumakas. Sumang-ayon sila kay Winston. Kung hindi nila pinatay si James ngayon at pinayagan siyang gumaling, sa huli ay papatayin niya silang lahat. Isang nilalang ang sumigaw, sabay-sabay nating salakayin at patayin siya. Maraming nilalang ang agad na naglabas ng kanilang mga sandata. Tumingin si James sa kanila at mahinahong sinabi, malamang na namamatay kayong lahat para mamatay. Dumadagandong ang mga simpleng salita niya. Ang kanyang boses ay nagpasabog ng ilang mga nilalang na may mas mahinang cultivation base, at sila ay natigilan sa takot. Sa tingin ko siya ay naging mas malakas, Winston murmured. Tumingin siya sa tabi niya kina Leilani, Sigmund, at Zephyr, na mga quasi-Acmens. Tapos, sabi niya, hindi natin siya mabubuhay. Sabay tayong umatake at paalisin siya. Si Winston ang gumawa ng unang hakbang. Naramdaman ni James ang malakas na chaos power ngunit alam niyang kulang ang lakas ni Winston. Ang kanyang chaos power ay hindi kumpleto at hindi tunay na naging purong chaos power. Nakatayo si James sa pwesto nang hindi gumagalaw, pinayagan si Winston na mapunta ang kanyang pag-atake. Hinampas ng palad ni Winston si James. Napaatras si James, at ilang malalaking spatial crack ang lumawak sa likuran niya. Pagkatapos mag-skidang pabalik sa isang tiyak na distansya, ginamit ni James ang kanyang lakas at na-neutralize ang pag-atake ni Winston. Pagkatapos, bigla niyang binago ang kanyang puwersa sa Chaos Power. Nagsimulang mag-counterattack si James gamit ang Chaos Power. Isang tao lang ang lalayo ng buhay, kaya hindi nag-alala si James na ilantad ang kanyang kapangyarihan. Hey ikaw! Naramdaman ni Winston ang makapangyarihang Chaos Power ni James. Hinampas siya ng Chaos Power at pinalayas siya. Agad na nasugatan ang kanyang katawan, at dumura siya ng isang bibig ng dugo. Tumulo ang kanyang dugo at winasak ang lupa sa ibaba niya. Paano ito posible? Namutla ang mukha ni Winston. Tinitigan niya si James nang hindi makapaniwala. Kahit ano ay posible. Kalmadong tumingin sa kanya si James. Biglang lumitaw ang isang bola ng puting apoy sa kanyang palad. Pagkatapos, nawala si James sa manipis na hangin. Sa susunod na sandali, nasa harap na siya ni Winston. Bago pa makapag-react si Winston, inilunsad na ni James ang isang masa ng puting apoy patungo sa kanya. Ang puting apoy ay may ordinaryong anyo. Walang maramdamang kakaiba si Winston tungkol dito, kaya ipinagtanggol niya ang pag-atake ng direkta. Gayunpaman, kalahati ng kanyang katawan ay nasunog sa kawalan habang siya ay napunta sa apoy. Nang pumasok ang realization, nagbago ang ekspresyon niya. Gusto niyang tumakas, ngunit huli na ang lahat. Nilamon ng puting apoy ang kabilang kalahati ng kanyang katawan. Ang kanyang pisikal na katawan ay naging abo. Ang kaluluwa ni Winston ay nagtangkang tumakas mula sa labanan. Habang lumalayo ito, pinalibutan ng apoy ang kanyang kaluluwa. Agad na bumuo si Winston ng isang bagong pisikal na katawan at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang pawiin ang apoy. Gumawa siya ng proteksyon na kalasag sa ibabaw ng kanyang katawan. Basag! 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 Ang kanyang pananggalang na kalasag ay nasira ng walang awa at kalaunan ay nabasag. Sa sandaling masira ang pananggalang na kalasag, siya ay binalot muli ng apoy. Ang kanyang pisikal na katawan ay muling sinunog, at ang kanyang kaluluwa ay nasunog sa kawalan. Ano? Ang lahat ng nanunood ng away mula sa malayo ay agad na natakot. Kabanata 4149. Alam na alam ng lahat ang background ni Winston. Siya ay isang napaka-prestihiyosong powerhouse mula sa Doom Race at may napakalaking lakas. Sa kabila noon, napakadali niyang naalis.
Hindi lamang nawasak ang kanyang pisikal na katawan, ngunit ang kanyang kaluluwa ay hindi rin nakaligtas sa pagkalipol. Matapos masaksihan ang pagkamatay ni Winston, kinilabutan ang mga nakapaligid na nilalang. Kahit ang mga gustong pumatay kay James ay natakot sa kanyang lakas. Napaatras ang lahat kay James. Anong klaseng apoy iyon? Bakit napakalakas nila? Hindi ko pa nakikita o nabasa ang tungkol dito dati. Napakahusay niyang itinago ang kanyang lakas. Hindi naman siguro niya tinatago. Siguradong nakuha niya ito sa Palace of Compassion. Matapos patayin ni James si Winston, isang powerhouse ng Doom Race, ang lahat ay lubos na natangay. Hindi makapaniwala ang lahat ng naruroon, ngunit nasaksihan nila ito ng kanilang sariling mga mata. Inalis ni James ang Ignis, at huminga ng malalim. Alam niya kung gaano nakakatakot ang kapangyarihan ng Ignis. Sa kabila ng kanyang pisikal na lakas na umabot sa quasi-acme rank, mahirap pa rin para sa kanya na labanan ang kapangyarihan ni Ignis habang sinusubukan niyang pinuhin ito. Nangangatuwiran ito na ang ibang mga nilalang ay dapat na mas nakakatakot. Ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ang Ignis sa labanan, at nasiyahan siya sa mga resulta. Ang kapangyarihan ng Ignis ay nakakatakot at maaaring higit pang mapahusay kung gagamitin niya ito upang linangin ang tatlong pagbabago ng apoy ng Flame Art. Ibinaling ni James ang kanyang tingin sa mga tao. Agad namang nanginig sa takot ang mga nilalang at napaatras sila. Sa wakas, damapo ang mga mata ni James sa grupo ni Leilani. Mahigit 100 quasi-acmin ang nakatayo kasama niya. Lumapit si James sa kanya. Bahagyang umatras ang grupo ng mga quasi-acmin at naisip ang tumakas sa lugar. Walang pag-aalinlangan, ang ilan ay mabilis na tumakbo palayo at nawala sa eksena. Matapos tumakas ang unang individual, maraming iba pa ang sumunod sa kanya. Sa isang iglap lang, maraming nilalang ang umalis sa lugar. Ilang sandali pa, 10,000 sa kanila ang wala na sa paningin. Hindi naman sila hinabol ni James dahil gusto lang niyang subukan ang kapangyarihan ni Ignis. Matapos malaman ang lawak ng lakas nito, hindi na siya interesadong makipaglaban sa ibang nilalang. Bagamat tumakas sila, sa kalaunan ay magtitipon sila sa Desolate Grand Canyon kapag lumiit ang pormasayon, ay. Gayunpaman, isang nilalang ang naiwan. Ito ay walang iba kundi si Leilani. Nakatayo sa di kalayuan si Leilana, suot ang kanyang puting damit. Siya ay may kahanga-hangang figure at napakaganda. Napakaakit ng aura niya at ang bawat galaw niya ay mapang-akit. Lumakad si James sa kalawakan at tumayo sa harapan niya. Napangiti si Leilani. Congratulations sa pag-improve ng iyong lakas, 49. Malamang si Wotan ang tanging tao na may lakas na katulad ng sa iyo sa Planet Desolation. Napatingin si James sa kanya. Noong pinuprotektahan siya ni Wotan, iminungkahi ni Leilani ang isang alyansa. Gayunpaman, nang nahihirapan sila, sinaksak niya sila pabalik at inatake si Wotan. Si Leilani ay isang magandang babae ngunit napaka-calculative. Napansin niya agad ang nakamamatay na tingin nito. Unti-unting nawala ang ngiti niya, at unti-unting umatras. Nakatitig kay James, nag-aalalang tanong niya, anong ginagawa mo? Hindi mo naman iniisip na atakihin ako diba? Huminga ng malalim si James at sinabing, in light of our previous friendship, I'll spare your life. Gayunpaman, mula ngayon, pantay na kami. Sa susunod na magkita tayo, kalaban na natin. Walang ginawa si James sa kanya. Tutal, tinulungan siya ni Leilani noon. Kaya naman, itinuring niya ngayon na binayaran ang utang niya. Kabanata 4150. Umalis si James sa lugar, naiwan si Leilani. Naramdaman ni Leilani na blanko ang kanyang isip, at tumayo siya sa kinatatayuan. Si James ay nagpakita ng nakakatakot na kapangyarihan. Naalala pa niya ang unang pagkikita ni James. Ginawa niya ang lahat para makuha ang pabor nito. Gayunpaman, siya ay naging napakalakas sa loob lamang ng maikling panahon. Maging si Leilani ay nag-iingat sa kanya sa kanyang kasalukuyang cultivation rank. Agad niyang naunawaan na nagkamali siya sa pag-atake kay Wotan. Kung hindi niya ipinagkanulo ang mga ito, maaaring naiwanan niya ang Planet Desolation ng buhay dahil naintindihan na ni James ang pagbuo sa paligid ng planeta. Baka buksan ni James ang formation at palabasin siya sa huli.
Gayunpaman, nawalan siya ng pagkakataon. Walang magawa si Leilani. Samantala, nakaalis na si James. Ang balita ng pagpatay ni James kay Winston ay agad na kumalat sa buong Planet Desolation, at narinig ng lahat ang tungkol sa labanan. Si James ay naging isang pag-iral na mas nakakatakot kaysa kay Wotan. Bagamat malakas si Wotan, hindi niya agad mapatay ang isang quasi-Akmin. Gayunpaman, kaya ni James na gawin iyon ng eksakto. Habang ang balita ay kumakalat na parang apoy, si James ay sumugod patungo sa gitnang bahagi ng Planet Desolation. Hindi nagtagal, dumating siya sa labas ng Desolate Grand Canyon. Sa gitna ng Planet Desolation ay ang Desolate Grand Canyon. Noong nakaraan, pinutol ng isang powerhouse ang Planet Desolation gamit ang isang espada. Ang Planet Desolation ay isang pangunahing mundo na may napakalakas na landas sa langit. Kahit na ang planeta ay nahati sa kalahati, hindi ito nasira. Sa halip, isang hindi kilalang black hole ang lumitaw sa gitna at ang crevasse ay tinawag na Desolate Grand Canyon. Lumapit si James sa Desolate Grand Canyon at naramdaman ang isang malakas na puwersa sa loob ng lugar. Kahit na sa kanyang kasalukuyang cultivation rank, ang makapangyarihang puwersa ay ginawa siyang maingat. Tumayo siya sa labas ng Desolate Grand Canyon at tumingin sa black hole. Isang malakas na puwersa ang nagmula sa misteryosong black hole. Nakatayo sa harap nito, nakaramdam ng minuscule si James. Ano nga ba ang nasa loob ng Desolate Grand Canyon? Isip ni James. Ang mga nilalaman at mga naninirahan sa Desolate Grand Canyon ay isang misteryo pa rin. Nabalitaan na kahit ang pinakamalakas na magsasaka ng Greater Realms ay hindi makakarating sa kailaliman ng Desolate Grand Canyon. Tanging isang Kylem Akmin lamang ang maaaring makipagsapalaran ng malalim sa Desolate Grand Canyon. Gayunpaman, walang powerhouse sa Greater Realms ang nakaabot sa Kylem Akmi rank. Inalis ni James ang kanyang isip. Nakakita siya ng isang lugar malapit sa Desolate Grand Canyon at umupo sa isang lotus position. Ang natitira na lang sa kanya ay ang maghintay na makontrata ang formation at pilitin ang lahat na magtipon sa Desolate Grand Canyon para sa huling showdown. Walang sino man ang makakatakas sa kinalabasan na ito. Habang naghihintay, nagpa siya si James na magtanim. Gusto niyang itaas ang kanyang cultivation rank sa quasi-Acme rank. Pagkatapos, maaari niyang linangin ang 3 fire transformations ng Flame Art. Naniniwala si James na kapag na-master na niya ang 3 fire transformations ng Flame Art, hindi na siya magagapi. Umupo siya sa isang lotus na posisyon sa itaas ng lupa, nagtayo ng isang pormasayon, at nagsimulang magtanim. Isang kakaibang formation inscription ang bumungad sa kanya. Ang kakaibang formation inscription ay unti-unting nagsimulang magbago at hatiin sa maraming mas simpleng formation inscriptions. Ang formation inscriptions ay umikot sa katawan ni James. Kahit na ang formation inscription ay maaaring maging isang 9th rank macrocosm power. Pinag-aralan silang mabuti ni James, na gustong gawing perpekto ang mga inscription ng formation, at binuo ang mga ito sa quasi-Acme rank. Mabagal na lumipas ang mga minuto. Lumipas ang 500,000 taon sa labas ng pagbuo ng oras. Sa panahong ito, maraming mga promising boon ang lumitaw sa planeta. Gayunpaman, hindi sila pinansin ni James. Sapat na ang kanyang natamo, kaya't nakatuon siya sa kanyang paglilinang. Maraming magagandang biyaya ang lumitaw sa panahong ginugol ni James sa paglilinang, at ang iba't ibang nilalang ay walang katapusang nakipaglaban sa kanila. Ang ilan ay nawalan pa ng buhay sa matinding labanang ito. Ang mga malalakas lang ang natira sa huli. Kahit na pagkatapos ng 500,000 taon, walang iba kundi si James ang bumisita sa gitnang rehiyon. Ginugol ni James ang mga nakaraang taon sa paglilinang sa loob ng pagbuo ng oras, at ang kanyang pag-unawa sa mga inscription ng Formosayon ay lumalim pa. Naglabas siya ng nakakatakot na aura, at umikot sa kanya ang mahiwagang formation inscriptions. Boom! Biglang nagsanib ang formation inscriptions, at isang nakakatakot na puwersa ang sumabog. Nabasag ang nakapalibot na kalawakan, at ang mga shockwave ay bumagsak sa hangin. Ang lakas talaga ng aura ni James. Dahan-dahan siyang tumayo at confident na tumawa. Naabot na ng aking formation path ang quasi-Acme rank.
Matapos ang hindi mabilang na mga taon ng maingat na pagsisikap, sa wakas ay itinaas ni James ang kanyang formation path sa quasi-acme rank. Ang paggawa ng isang pambihirang tagumpay sa iisang path ay magbibigay daan kay James na mabilis na mapabuti ang iba pa niyang mga path dahil ang iba't ibang path ng langit at lupa ay may pagkakatulad. Bukod dito, kaya ni James nabawasan ang lahat sa mga pangunahing batas nito. Ngayong naabot na ng kanyang formation path ang quasi-acme rank, ang pagtataas ng iba pa niyang path sa parehong ranggo ay magiging walang kahirap-hirap. Nagpatuloy si James sa paglilinang nang hindi naglalaan ng oras para magpahinga. Napakaraming oras ang lumipas na hindi na niya nasubaybayan. Hindi nagtagal, ang kanyang karma path at 5 great paths ay umabot na rin sa quasi-acme rank. Sunod-sunod na itinaas ni James ang kanyang path sa quasi-acme rank. Sa huli, nakamit niya ang tagumpay na makuha silang lahat sa parehong ranggo. Bilang resulta, ang kanyang Chaos Path ay umabot na rin sa quasi-acme rank. Kahit na hindi siya umasa kay Ignas, madali pa rin niyang napatay ang isang quasi-acmin. Matapos matagumpay na maging isang quasi-acmin, huminto si James sa paglilinang at ikinalat ang time formation. Sinubukan niyang tingnan kung gaano nakatagal ang lumipas sa labas ng mundo. 900,000 taon na ang lumipas, at wala nang mas matagal hanggang sa mapagpasyang labanan. Ang porma Sion sa paligid ng Planet Desolation ay lumiit na ng husto na nakapaloob sa gitnang lugar. Sinabi ni James sa kanyang sarili, malapit na ang huling laban. Sa sandaling iyon, puno siya ng pag-asa para sa laban. Inaasahan niyang labanan ng iba pang mga powerhouse at lipulin ang mga ito para makuha ang sukdulang kayamanan, ang Primal Mantra. Napatingin si James sa paligid niya. Dumating na ang ilang nilalang na may makapangyarihang aura malapit sa Desolate Grand Canyon. Naghinala si James na ang mga makapangyarihang nilalang ay nagtago sa isang lugar sa loob ng planeta. Ang mga bagong dating na nilalang ay tila pinatunayan ang kanyang teorya. Siguradong ipapakita ng mga Acmin ang kanilang sarili na lumahok sa huling labanan. 49. Isang boses ang tumawag kay James. Lumingon si James sa lalaking papalapit sa malayo. Ang lalaki ay natatakpan ng mga sugat at sobrang punit. Ito ay walang iba kundi si Wotan. Nalungkot si James nang makita niya si Wotan sa kanyang kalagayan ngayon. Alam niyang makapangyarihan si Wotan, at walang ideya kung sino ang maaaring gumawa nito sa kanya. Nagpakita si Wotan na magulo ang buhok at malagim na sugat. May bahid ng dugo ang kanyang puting damit, at mukha siyang pagod. Tumingin si James kay Wotan na nakakunot ang noo at sinabing, ikaw ang ika-10 sa gold rank ng Chaos Rankang. Sa one-on-one fight, hindi ka matatalo ng mga cultivator sa quasi-acme rank. Malaki ang tsansa mong manalo sa laban sa isang acmin. Paano ka napunta sa ganoong kaayla hilakbot na kalagayan? Lumakad si Wotan, umupo sa lupa, at malungkot na bumantong hininga. Huwag mo na akong tanungin tungkol dito. Wala pa akong araw ng kapayapaan mula nang umalis ako sa palasyo ng habag. Nagsama-sama ang ilang quasi-acmins para tugisin ako nitong mga nakaraang taon. Kanina lang, at least 20 acmins ang humahabol sa akin. Nagawa kong makatakas ng napakahirap. Mula nang maghiwalay si James, nakahanap na si Wotan ng lugar na maaari niyang linangin. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natuklasan ang kanyang kinaroroonan. Simula noon, palagi na siyang tumatakbo. Sa panahong ito, nakapatay siya ng maraming powerhouses. By the way, tumingin si Wotan kay James at nagtanong, nabalitaan ko na pinatay mo si Winston pagkatapos umalis sa Palace of Compassion. Bahagyang tumango si James at kinumpirma ang mga hinala ni Wotan, yeah, I did. Napakatagal na panahon ang nakalipas. Sa oras na pinatay niya si Winston, daan-daang libong taon na siyang naglilinang. Siya ay nilinang ng mas mahabang panahon sa kabuuan dahil nasa loob siya ng pagbuo ng oras. Siya ay gumugol ng napakatagal na oras sa pagbuo ng oras. Ang kanyang pag-unawa sa time path ay tunay na malalim. Kung mas malaki ang kanyang pag-unawa sa time path, mas magiging malakas ang kanyang pagbuo ng oras, at ang pagkakaiba sa pagitan ng oras sa labas at sa loob ng formation ay lubos na mag-iiba. Naabot na ni James ang quasi-acme rank, at ang kanyang lakas ay bumuti ng malaki. Binigyan ni Wotan si James ng aprobadong tingin.
Kahanga-hanga. Ang Winston ay mula sa Dooms at may pinakamataas na Chaos Power. Gayunpaman, pinatay mo siya ng walang kahirap-hirap. Kahanga-hanga ka. Ngumiti ng mahina si James bilang tugon. Gayunpaman, tumigil si Wotan at sinabing, ang Dooms ay ang pinakamalakas na lahi sa Great Realm. Ang Winston ay mayroon ding napakataas na katayuan sa Doom Race. Kailangan mong maging mas maingat sa pakikitungo sa kanya at malamang napatayin ang lahat ng iba pang mga nilalang sa Planet Desolation. Kung may lumabas na balita, mahihirapan kang makalibot sa Greater Realms. Alam na ito ni James. Kahit na walang paalala ni Wotan, wala na siyang balak na iligtas ang sinuman. Hindi lang niya pinatay si Winston, nalantad na rin ang kanyang pagkakakilanlan bilang tao. Kailangan niyang pigilan ang pagkalat ng kanyang pagkakakilanlan sa labas. Kung hindi, hindi siya hahayaang mabuhay ng 10 Great Races. Kailangan kong gamutin ang mga sugat ko. Biglang iniba ni Wotan ang usapan, at sinabing, mabigat ang sugat ko ngayon. Malapit na ang huling labanan. Matapos basahin ang mga tala na iniwan ng mahabaging daan na guro, nakarating ako sa isang paghahayag. Kailangan kong makalusot bago ang labanan at maging isang akmin. Pagkatapos mag-iwan ng ilang salita, nagtungo si Wotan sa Desolate Grand Canyon. Nang makalapit siya, casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay, hinati ang kawalan, at pumasok na nagtatago. Pinagmasdan ni James ang pagkawala ni Wotan. Pagkatapos, iniskan niya ang lugar. Ang Porma Sion ay patuloy na lumiliit, at hindi magtatagal bago makarating sa gitnang rehiyon. Gayunpaman, hindi kinumpirma ni James kung ang mga akmin ay nagtatago sa planeta. Kung sila ay nagtatago, sila ay magiging isang napakalaking banta sa kanya. Bagamat makapangyarihan siya, hindi niya kayang harapin silang lahat ng mag-isa. Ang pinakakagyat na bagay na dapat gawin ay dagdagan ang kanyang lakas ng mabilis. Ang kanyang cultivation rank at omniscience path ay hindi mapapabuti sa natitirang oras. Ang tanging bagay na maaaring mabilis na mapahusay ang kanyang lakas ay ang tatlong pagbabagong apoy ng Flame Art. Ang Compassionate Pathmaster, isang Kylem Ancestral God, ay lumikha ng tatlong pagbabagong sunog ng Flame Art. Ito ay may hindi masasabing kapangyarihan at makabuluhang mapapabuti ang lakas ni James kung matagumpay niyang nilinang ito. Pagkatapos, sinimulan niyang pag-isipan ang tatlong pagbabago ng apoy ng Flame Art. Ito ay isang mapangwasak na supernatural na kapangyarihan. Ang mga kinakailangan upang linangin ito ay lubhang hinihingi. Una, kailangan ng isang makapangyarihang pisikal na katawan. Pangalawa, ang isa ay kailangang sumipsip at pinuhin ng isang Ignas. Pagkatapos matupad ang mga kondisyong ito, ang isa ay magiging karapat-dapat na linangin ang tatlong pagbabago ng apoy ng sining ng apoy. Ang unang pagbabago ng tatlong pagbabagong apoy ng Flame Art ay Flame God Incarnation. Ang ikalawang pagbabago ay walang hanggang alab. Ang ikatlong pagbabago ay alab ng pagkasira. Ipinaliwanag ng simple, pinahintulutan ng unang pagbabago ang isa na higit pang kontrolin ang Pinong Ignas. Kinailangan ng isa na ipasok si Ignas sa daluyan ng dugo ng katawan, na nagpapahintulot dito na tumagos sa mga paa, buto, at laman. Ang katawan ng isang tao at ang Ignas ay kailangang ganap na magsanib upang ganap na mapalabas ang tunay na kapangyarihan ng Ignas. Matapos maabot ang estadong ito, ang isang tao ay maaaring magpakawala ng mapanirang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kanyang lakas at ng Ignas. Kapangyarihan. Bagamat tila napakasimple, mahirap itong tuparin. Ang pag-asimilasyon ng Ignas sa laman ng isang tao ay mahirap, kahit na matapos itong matagumpay na pinuhin. Ayon sa manual ng Free Fire Transformations ng Flame Art, kakailanganin ng tatlong epoch para makabisado ang first transformation anuman ang potensyal at talento ng isang tao. Kasunod nito, mas magtatagal ang ikalawang pagbabago. Nilalayo ni James na matutunan ang unang pagbabago ng tatlong pagbabago ng apoy ng Flame Art, Flame God Incarnation. Imposible para sa kanya na matagumpay na linangin ang pangalawa at ikatlong pagbabago bago ang huling labanan sa Planet Desolation. Ito ay magiging isang kahanga-hangang gawa kung pinagkadalubhasaan niya ang unang pagbabago noon, kaya ang pangalawa at ikatlong pagbabago ay wala sa tanong sa ngayon. Nakaupo si James sa isang lotus na posisyon sa loob ng kawalan.
Huminga siya ng malalim at inalis ang laman ng isip niya. Unti-unti siyang nag-relax at inihanda ang sarili. Pagkatapos, sinimulan niyang linangin ang unang pagbabago ayon sa pamamaraan ng paglilinang na nakatala sa sinaunang aklat. Kasunod ng pamamaraan ng paglilinang, ang Ignis sa kanyang elixir field ay nagsimulang dumaloy patungo sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan at sumanib sa kanyang dugo. Pino ni James ang Ignis at ngayon ay nasa kanya na ang kapangyarihan. Bagamat lubhang mapanira, hindi ito nakapagdulot ng pinsala sa kanya. Kadalasan, madali para kay James na isama ang kanyang lakas sa kanyang katawan at dugo. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Ignis ay ibang-iba. For some reason, nilabanan ng katawan ni James ang Ignis. Ang Ignis ay hindi madaling kumalat sa kanyang mga paa, at hindi rin ito makakasama sa kanyang dugo. Naguguluhan si James. Kinuha niya ang manual na 3 Fire Transformations ng Flame Art at muling binasa ang mga pahina. Nakapatong 2/3 sa kanyang harapan ng sinaunang aklat. Ang puting liwanag ay lumitaw at natipon upang bumuo ng mga sinaunang salita. Ang mga salita na nakalap upang ay detalye ang paraan ng paglilinang ng 3 Fire Transformations ng Flame Art at pangunahing inilarawan ang proseso ng pagmaster ng First Transformation. Ang mga sinaunang salita ay esoteric, at naunawaan lamang ni James ang diwa ng pamamaraan. Matapos basahin ito ng isang beses, naiintindihan lamang niya ang mga pangunahing kaalaman sa pamamaraan ng paglilinang. Naunawaan pa niya ang mahiwagang formation inscriptions, kaya hindi naging problema ang pag-unawa sa mga sinaunang salita pagkatapos niyang suriin muli ang mga ito. Buong pusong nakatuon si James sa paglilinang. Matapos suriin ang Ignis, napagtanto ni James na hindi ito isang ordinaryong apoy. Sa halip, ito ay isa sa mga pinakamahiwagang apoy sa langit at lupa. Magkakaroon si Ignis sa sandaling magwakas ang isang malaking mundo. Matapos ang pagkawasak ng isang malaking mundo, isang Ignis ang babangon mula sa kanyang abo. Gayunpaman, hindi lahat ng mga pangunahing mundo ay maaaring gumawa ng Ignis kapag sila ay nawasak. Mabubuo lamang si Ignis pagkatapos ng pagbagsak ng isang mundong katulad ng Primordial Realm. Bukod dito, isang maliit na halaga lamang ng Ignis ang mabubuo pagkatapos. Ang pagkolekta ng malaking halaga ng Ignis ay mangangailangan ng maraming mundo upang matugunan ang kanilang mga katapusan. Kilala rin si Ignis bilang paglilinang ng apoy, dahil ang mga landas ng langit at lupa ay umiral sa loob ng apoy nito. Ang mga tao ay mga nilalang din sa ilalim ng langit at lupa at umiral sa pamamagitan ng paggana ng mga landas. Ang mga landas na ito ay naging Ignis at dahil dito ay hindi tugma sa katawan ng tao. Hindi naintindihan ni James ang pagkakasunod-sunod ng paglikha. Ang mga landas ay umiral bago ang mga tao at ang mga tao ay dumating pagkatapos ng mga landas. Hindi maaaring palitan ng isang tao ang mga landas, dahil nilabag nito ang katotohanan ng langit at lupa. Ito ang dahilan kung bakit natural na tinanggihan ni Ignis ang kanyang katawan at hindi maaaring makisalamuha sa kanyang laman. Ang supernatural power ay nilikha ng isang Kylem Acme na nagtataglay ng malaking lakas. Natukoy na niya kung paano isasama si Ignis sa katawan ng tao, na nagpapahintulot sa kanya na makabisado ang 3 pagbabagong apoy ng Flame Art. Dahan-daang pinag-aralan ni James ang 3 Fire Transformations ng Flame Art. Unti-unti, natagpuan ni James ang sagot sa matagumpay na pagiging isa sa Ignis. Kailangan niyang gawing path ang kanyang katawan at makuha ang pag-aproba ng Ignis. Gayunpaman, ito ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Sa buong panahon, walang nagtagumpay. Nakaisip ng solusyon ang Compassionate Pathmaster. Gayunpaman, ito ay mas katulad ng isang panlilinlang upang linlangan ang Ignis, na ipinapalagay na ang katawan ng isang tao ay langit at lupa. Sa kabila ng pag-alam ng solusyon, mahirap itong makamit. Gaano man ito kahirap, determinado si James na linangin ang 3 pagbabago ng apoy ng Flame Art dahil ito ang tanging paraan niya upang mapabuti ang kanyang lakas sa ilalim ng kasalukuyang mga pangyayari. Huminga ng malalim si James. Pagkatapos, sinimulan niyang sundin ang pamamaraan ng paglilinang, sinusubukang pagsamahin ang kanyang mga landas sa kanyang katawan. Iyon lang ang unang hakbang. Pagkatapos niyang isama ang kanyang mga path sa kanyang katawan,
Kailangan niyang alisin ang kanyang aura ng tao upang bigyang kahulugan ng Ignis ang kanyang katawan bilang mga landas at tanggapin siya. Kung gayon, magiging madali para sa kanya na isama ang Ignis sa kanyang katawan. Matagal bago na isama ni James ang kanyang path sa kanyang katawan. Nagtagal ito ngunit kalaunan ay nagtagumpay siyang isama ang mga landas sa kanyang laman. Pagkatapos, inalis niya ang kanyang soul aura. Ngayon, ang kanyang kaluluwang aura at lahi ay hindi mahahalata ng ibang mga magsasaka. Matapos makumplito ang unang hakbang, ang pagsasama ng Ignis sa kanyang katawan ay magiging madali. Muling na-activate ni James ang 3 fire transformations ng Flame Art. Sa sandaling iyon, ang Ignis sa kanyang elixir field ay mabilis na kumalat sa kanyang mga paa at kamay at buto. Ibinuhos ni Ignis ang bawat selula ng kanyang katawan. Ang katawan ni James ay nagninangas at nababalot ng nakabulag at puting apoy. Sumanib ang kanyang aura sa Ignis at naging napakalakas. Ang kanyang mga kapangyarihan ay isinama din sa Ignis, na ginagawang mas kakilakilabot kaysa dati. Kumpiyansa si James na kaya niyang pulbasan ang isang akmin sa kanyang kasalukuyang lakas. Ang puwersang ito ay kahanga-hanga. Nakatayo si James sa kawalan, na mangha sa lakas na bumubulusok sa kanyang katawan. Nakaramdam siya ng kumpiyansa at hindi magagapi. Matagumpay na nilinang ni James ang unang pagbabago ng 3 pagbabagong apoy ng Flame Art, ang Flame God Incarnation. Gayunpaman, ang pagmaster ng ikalawang pagbabago ay mas mahirap. Hindi maaaring linangin ito ni James sa loob ng maikling panahon. Gayunpaman, ang unang pagbabago ay sapat na sa ngayon. Inalis ni James ang Ignis, at bumalik sa normal ang kanyang katawan. Pinunit niya ang kawalan, lumabas sa pinagtataguan, at muling humakbang sa desolate Grand Canyon. Agad niyang napansin ang hindi mabilang na mga nilalang na nakapaligid sa kanya. Napunta sa kanya ang tingin ng lahat. Lalong lumakas ang aura niya. Sa panahong ito, tiyak na naglilinang siya ng palihim at napabuti ang kanyang ranggo ng paglilinang. Damn it! Mapahamak man tayo sa darating na labanan, dapat natin siyang sirain. Hindi natin siya papayagang umalis sa planeta na may primal mantra. Maraming powerhouse ang lihim na nakipagsabwatan sa isa't isa. Mayroon silang iisang layunin ang alisin si James. Kahit na kailangan nilang isakripisyo ang kanilang sarili, determinado silang tiyakin ang kanyang kamatayan. Hindi nila siya pinayagang umalis kasama ang primal mantra. Si James ay hindi naabala sa kanilang mga pag-alit na titig. Takot sana ito sa kanya kung dumating lang sa Planet Desolation. Gayunpaman, nakakuha na siya ng hindi mabilang na mga biyaya sa planeta. Una, nakababad siya sa 5-color Holy Pond. Ang kanyang pisikal na lakas ay bumuti, at ang kanyang omniscience path ay pinahusay din. Pagkatapos, pinag-aralan niya ang ilang sirang porma sayon sa planeta at sinanay ang kanyang formation path sa quasi-acme rank. Pagkatapos noon, itinaas niya ang kanyang cultivation base sa acme rank. Sa wakas, nakuha niya ang mana ng Compassionate Pathmaster at nilinang ang 3 pagbabagong apoy ng Flame Art. Nakakatakot ang lakas niya ngayon. Napakataas ng posibilidad na manalo siya laban sa ibang mga nilalang. Nag-iingat lamang siya sa mga makapangyarihang acme na nanatiling nakatago. Tumingin si James sa paligid niya at nakakita ng daan-daang libong nilalang sa paligid ng desolate Grand Canyon. Nagulat siya nang makita ang napakaraming nilalang na nabubuhay pagkatapos nilang makipaglaban sa loob ng 1,000,000 taon para sa mahahalagang biyaya. Bukod dito, mayroong maraming quasi-acmin sa kanila. Ang mga quasi-acmin ay dumami din sa bilang. Habang siya ay nasa pag-iisa, maraming mga nilalang ang nakakuha ng mga kayamanan para sa kanilang sarili at napabuti ang kanilang ranggo sa paglilinang. Pumunta si James sa isang bulubundukin malapit sa desolate Grand Canyon. Umupo siya sa isang bato sa tuktok ng bundok at hinintay na lumitaw ang misteryosong facilitator at ipahayag ang simulan ng huling labanan. Naghintay siya ng 3,000 taon. Makalipas ang 3,000 taon, muling nagpakita sa kanya si Wotan. Tumingin si James sa kanya at napansin niyang hindi niya maramdaman ang aura ni Wotan. Gulat na sabi ni James, nakapasok na siya sa acme rank. I wonder kung ano pang tricks niya. Kung kailangan kong makipaglaban sa kanya, siya ay magiging isang napakadelikadong kalaban. Isang nilalang lamang ang maaaring umalis sa planeta na buhay.
Kahit na minsang kakampi niya si Wotan, alam ni James na kailangan niyang unahin ang sarili. Naglakad si Wotan papunta kay James at ngumisi. "Kamusta, James?" Tumingin sa kanya si James at nagtanong, "Anong ibig mong sabihin?" Nakangiti pa ring sumagot si Wotan, "Syempre, ang tinutukoy ko ay ang iyong cultivation rank. Nakapasok na ako sa Acme rank. Sana tayo na ang huling nakatayo at nakikipaglaban sa dakilang kayamanan sa Planet Desolation, ang primal mantra." Kalmadong sagot ni James, "So what if you're an Acme? Sigurado ka bang kaya mong madaig at mapatay ang daan-daang libong nilalang?" Dagdag pa, "Pinaghihinalaan ko na may iba pang mga Acme na nagtatago ng kanilang presensya. Mga kapwa magsasaka." Biglang umalangaw ang isang malakas na boses. Isang malabong figure ang lumitaw bago ang bitik ng hindi kilalang rehiyon ng Desolate Grand Canyon. Madilim ang hitsura nito kaya mahirap makita ang mukha ng figure. Imposibleng matukoy ang kasarian ng figure. "Congratulations for surviving up until now." Sa kasamaang palad, isang kopya lamang ng primal mantra ang umiiral, at isang nilalang lamang ang maaaring umalis sa planetang ito na buhay. Sa wakas ay lumitaw na ang utak sa likod ng buong kaganapan. Sa paghusga mula sa malabong figure nito, malamang ay nagkaroon ito ng anyong tao. Gayunpaman, mahirap makita ang mukha ng figure at makita ang kanilang kasarian. Ang boses ay tila matanda at paus, na nagbigay dito ng isang dominanteng kalidad. Ang daan-daang libong mga nilalang ay tumingin sa figure na lumitaw sa itaas ng Desolate Grand Canyon. Sinimulan ng lahat na hulaan ang pagkakakilanlan at ranggo ng paglilinang ng misteryosong utak. Walang exception si James. Napatitig din siya sa malabong figure na nagpakita ng sarili. Inilabas niya ang kanyang divine sense, sinusubukang suriin ang figure. Gayunpaman, nalampasan ng kanyang divine sense ang malabong figure at hindi na-detect ang presensya nito. Lumulutang ang figure sa mismong harapan niya. Nakikita niya ito mismo, ngunit hindi ito masuri ng kanyang divine sense. Nagulat si James at naisip na ang nilalang ay dapat na may napakataas na ranggo ng paglilinang. "Sa lahat ng nakarating sa lugar na ito, pinupuri ko ang iyong mahusay na kakayahan. Lahat kayo ay naging mga pinuno ng Greater Realms. Gayunpaman, ang katotohanan ay malupit. Upang maiwang buhay ang planetang ito kasama ang primal mantra, kailangan mong patayin ang lahat at ikaw ang huling nakatayo. Walang karagdagang ado, hayaan ang huling showdown na magsimula." Sa pagsisimula ng labanan, mabilis na lumiliit ang Formasayon, at agad na mapapawi ang mga makakaugnay dito. Ang boses ng figure ay umabot sa bawat sulok ng lugar. Pagkatapos nilang magsalita ay nawala na sila. Sinubukan ng lahat na maramdaman ang kanilang presensya, ngunit hindi sila matagpuan. Sabay tumayo sina James at Wotan. Maraming nilalang ang nagkumpulan sa kanilang paligid at tumingin sa kanilang direksyon. Naramdaman agad ni James ang mga tingin nilang masama. Nagkatinginan ang dalawa. Sabi ni Wotan, "Hindi ko inaasahan na napakaraming nilalang ang mabubuhay pa para sa huling labanan." Mukhang nagkasundo sila sa isa't isa. Napanatili nila ang kanilang lakas upang maghintay hanggang sa huling labanan at nagplanong alisin tayo sa kanilang pinagsamang kapangyarihan. "Marami na kaming naging kalaban, at determinado silang patayin muna kami." Nag-aalala si Wotan. Sa una, ipinapalagay niya na may Formasayon na nagtatak sa planeta. Ang ibang mga nilalang ay aatake sa isa't isa anuman ang kanilang relasyon upang mabuhay. Hindi niya inaasahan na pagkatapos ng sunod-sunod na pangyayari, pipiliin nilang magkaisa at mabuhay hanggang sa huling labanan ng magkasama. Seryosong tumingin si James sa nilalang na papalapit sa kanya. Lumingon siya kay Wotan at nagtanong, "Handa ka na bang lumaban hanggang sa iyong kamatayan?" Bagamat maraming nilalang ang nakipagkaisa laban sa kanila, medyo nakaka-relax pa rin si Wotan. Marahan siyang ngumiti at sinabing, "Hindi pa ako naging handa." Si Wotan ay isa ng Acme. Siya ay nanatili sa quasi-Acme rank sa napakatagal na panahon at palaging naabot ang tuktok ng bawat ranggo. Kahit na siya ay isang quasi-Acme, maaari siyang kumuha ng isang powerhouse sa permanence Acme rank. Dahil naabot na niya ang pinakahuling yugto ng quasi-Acme rank, pinili niyang subukan at malampasan ito sa Planet Desolation.
Ang kanyang lakas ay lubos na bumuti ngayon. Unti-unting lumuwag ang ekspresyon ni James. Kahit na pagkatapos na mapabuti ang kanyang lakas, hindi kumpiyansa si James na kaya niyang patayin ang napakaraming nilalang ng mag-isa. Gayunpaman, mas gamaan ang pakiramdam niya kay Wotan, na umabot na sa Permanence Acme rank, na lumalaban sa kanyang tabi. Sa likod ni na James at Wotan ay ang napakalalim na Desolate Grand Canyon at sa harapan nila ay isang malaking grupo ng mga powerhouse sa di-kalayuan. Ginamit ni James ang kanyang divine sense upang suriin sila at natuklasan na sila ay may mataas na ranggo sa paglilinang. Kahit na ang pinakamahina sa kanila ay isang 9-power macrocosm ancestral god. Karamihan sa mga nilalang ay nasa tuktok ng Macrocosm ancestral god rank. Marami ring mga quasi-acmin na nakarating sa kanilang rurok at isang hakbang na lang mula sa pagiging acmin. Wotan. Isang boses ang nagmula sa malayo. Si Sigmund mula sa Devil Race ay humakbang pasulong. Tumayo siya sa pinakaharap at sinabing, Wotan, 49 ay tao. Siya ang kasama nating kaaway. Masyadong malaki ang potensyal na ipinakita niya, at hindi natin siya papayagang umalis dito ng buhay. Kung hindi, magiging banta siya at magwawasak sa ibang lahi ng Greater Realm. Hindi ko alam kung anong lahi ka, pero sana tulungan mo kaming patayin muna ang 49. Hindi mahalaga kung sino sa atin ang mabubuhay sa huli. Gayunpaman, kailangan nating alisin siya. Matatag ang boses ni Sigmund. Ang prodigy ng The Ghost Race, si Zephyr, ay tumunog din, tama si Sigmund. Kahit isa lang sa atin ang makaalis sa lugar na ito, hindi pwedeng tao iyon. Samasang-ayon ako. Sabay natin siyang patayin. Sana isaalang-alang mo ang kahihinatnan, Wotan. Huwag kang manggahas na maging isang taksil sa mga lahi ng Greater Realm. Matapos patayin ni James si Winston mula sa Doom Race, napagtanto ng lahat kung gaano katikot ang lakas ni James. Kung umalis si James sa Planet Desolation na may primal mantra, maaabot niya ang Omniscience Path HS8 o 9th stage sa pamamagitan ng pagpunta sa pag-iisa. Ang posibilidad na iyon ay natakot sa marami sa iba pang mga lahi. Nakipagsabuatan na silang patayin si James. Kung sino man ang nakaligtas sa Battle Royale pagkatapos ay hindi na alalahanin. Sinubukan ng mga powerhouse na hikayatin si Wotan na talikuran si James at sumama sa kanila. Sa laban ni Wotan sa kanila, posible pa ring patayin si James, ngunit darating ito sa malaking halaga. Ang lahat ay tumingin kay Wotan ng may pag-asa, naghihintay na ipahayag niya ang kanyang opinyon. Kung ipipilit ni Wotan na makipagtambal kay James, kailangan din nila itong patayin. Sinulyapan din ni James si Wotan at naghintay ng sagot nito. Kalmadong lumingon si Wotan kay James na may malabong ngiti. Tinanong niya, gaano ka kumpiyansa sa pagsira sa pagbuo sa paligid ng planetang ito? Well, nag-isip sandali si James at sumagot, I'm not sure if I can break the formation. Kahit na binigyan mo ako ng kawalang hanggan, wala pa rin akong tiwala na sirain ito. Gayunpaman, sa kasalukuyang kaalaman ko sa formation path, hindi magiging mahirap na gumawa ng daanan dito. Hindi nakatitiyak si James na maaari niyang ganap na i-deactivate ang formation. Gayunpaman, madali niyang nabuksan ang isang daanan sa pamamagitan ng Porma Sion. Sa suporta ni Wotan, maaari siyang umalis kaagad kung may bitak sa Porma Sion. Nabuhayan ng loob si Wotan ni James. Mga salita. Tumingin siya sa mga nilalang sa malayo at ngumiti. Ang mga hinaing ng mga nilalang ng Greater Realm ay walang kinalaman sa aking lahi. Ang aking lahi ay hindi lumahok sa labanan noon. Ipinahayag ni Wotan ang kanyang paninindigan. Kung iyon ang desisyon mo, kailangan mo ring mamatay. Nagdilim ang mukha ni Sigmund, at lumakas ang kanyang aura. Sa sandaling iyon, nagsimula na ring mag-transform ang kanyang katawan. Isang pares ng itim na pakpak ang tumubo mula sa kanyang likuran, at ang mga itim na balahibo ay lumitaw sa kanyang mukha. Ang kanyang katawan ay naglabas ng kakaiba, itim na aura. Siya ay nagbago sa kanyang orihinal na anyo ng demonyo. Nang makita ito, inilabas din ng ibang mga nilalang ang kanilang mga sandata at inilabas ang kanilang mga aura. Daan-daang libong nilalang ang agad na naghanda para sa labanan. Kalmadong tumingin si Wotan kay James na nakangiti. Magkumpetensya tayo upang makita kung sino ang magkakaroon ng mas mataas na bilang ng katawan.
Bahagyang tumanggaw si James. Atake. Isang nakakatakot na dagandong ang umalangaw-ngaw mula sa malayo. Biglang sumugod ang hindi mabilang na mga nilalang patungo kina James at Wotan na may mga sandata na nakahanda. Ang malaking grupo ng mga nilalang na may makapangyarihang mga aura ay sumugod sa kanila na parang humahampas na alon. Sa larangan ng digmaan, agad na namutla ang daan-daang libong nilalang. Maraming 9-power macrocosm ancestral gods ang hindi nakayanan ang kapangyarihan ng Sacred Blossom. Habang ang puwersa ay bumabalot sa hangin, sila ay agad na napawi, hindi man lang nag-iwan ng bakas ng kanilang mga kaluluwa. Mabilis na umiwas sa puwersa ang ilang quasi-akmin at umatras sa malayo. Ang mga hindi makaiwas ay inipon ang lahat ng kanilang lakas upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Boom! Isang pagsabog ang yumanig sa larangan ng digmaan. Ang sagradong pamumulaklak ay hinaypa ng magkapira-piraso, at ilang mga powerhouse ang naalis, na naging sanhi ng pagluwa ng mga ito ng dugo. Nangyari ang lahat sa isang kisap mata. Binalot ng katahimikan ang larangan ng digmaan. Maraming nasawi sa daan-daan at libo-libong mga kalahok. Halos lahat ng 9-power macrocosm ancestral gods ay namatay dahil sa pag-atake ng Sacred Blossom. Iilan lamang sa 9-power macrocosm ancestral god na may mga emergency na maniobra ang halos hindi makalaban sa puwersa. Bagamat nakaligtas sila, nasugatan sila ng husto. Ang quasi-akmins na umatras sa malayo ay nasa kakilakilabot na kalagayan din. Gulo-gulo ang kanilang buhok, at puno ng dugo ang kanilang mga katawan. Maging si Wotan, isang akmin, ay naapektuhan ng kapangyarihan ng Sacred Blossom. Nagtamo siya ng ilang mga pinsala, at ang kanyang puting damit ay nabahira ng pula ng kanyang dugo. Lumitaw siya sa harapan ni James sa susunod na sandali. Na may bahagyang displeased expression, galit niyang sinabi, "Hindi mo ba ako binigyan ng babala bago mo ginawa iyon? Mapapatay din sana ako kung hindi ko agad pinalihis ang puwersa." Tiningnan siya ni James ng mahinahon at ngumisi. "Hindi ka ba humingi ng tulong sa akin?" "Well, salamat." Pang-uyam na binigyan siya ni Wotan ng thumbs up. Pinagmasdan niya ang paligid. Ang pagsabog ng Sacred Blossom ay nagpawi ng maraming nilalang. Sa daan-daang libong nilalang, wala pang 30,000 ang natitira. Sa sandaling sumali si James sa labanan, inalis niya ang higit sa kalahati ng mga kalaban. Gayunpaman, ang mga mahihina lamang ang namatay. Ang mga nakaligtas ay ang mas kakilakilabot. Sino sa atin ang pumatay ng mas maraming nilalang? Tumingin si James kay Wotan at binigyan siya ng mapaglarong ngiti. Sumagot si Wotan, "Panalo ka. Ang iyong Sacred Blossom ay pumatay ng higit sa kalahati sa kanila. Kahit patayin ko ang iba, hindi kita matatalo." Masayang nagkwentuhan sina James at Wotan. Lubos na hinangaan ni Wotan ang ibang lalaki. Hindi lamang nilinang ni James ang iba't ibang landas ng langit at lupa, ngunit nilinang din niya ang isang supernatural na kapangyarihan kasama ang sagradong pamumulaklak. Dahil nalinang mo ang iba't ibang landas ng langit at lupa, magagawa mong linangin ang purong chas power kung makuha mo ang Chaos Sacred Art. Sayang tao ka. Kung ikaw ay isang doom, ikaw ang naghahari sa Greater Realm. Hindi sinasang-ayunan ni James, the Chaos Sacred Art isn't that spectacular. Ang omniscience path ng human race ay napakalakas din. Ang mga powerhouse sa di kalayuan ay nakatingin sa dalawang lalaki. Noong 9-power macrocosm ancestral god pa si James, hindi sila natakot sa Scared Blossom ni James. Hindi nila inaasahan na ang kapangyarihan ng Sacred Blossom ay lalago ng ganoon kabilis matapos makapasok si James sa quasi-acme rank. Kung ilang beses pang umatake si James, lahat sila ay malubha ang pagkakasugat at panghihina. Sa isang mas masamang senaryo, maaari pa silang mamatay sa kanyang mga kamay. Habang sinusubukang makabuo ng mga countermeasure, ang Sacred Blossom ay lumitaw muli sa itaas nila. Makulay na liwanag ang sumili mula sa Sacred Blossom, na lumilikha ng nakakasilaw na tanawin. Sa kasamaang palad, sa likod ng nakakabighaning mga sinag ng liwanag ay ang kapangyarihang pawiin ang mga ito. Damn it! Hindi na ulit. Nang makita ang Sacred Blossom na muling lumitaw, ang mga ekspresyon ng mga nilalang ay agad na naging malungkot. Gusto nilang tumakas, ngunit ang porma sayon ay patuloy na lumiliit sa isang pinabilis na bilis, at hindi sila makaalis sa lugar.
May sumigaw sa kanila, sabay-sabay tayong umatake. Sa kanyang mga salita, ang natitirang mga nilalang ay mabilis na nagtipon. Inilabas nila ang kanilang buong lakas at pinagsama ang kanilang mga kapangyarihan upang bumuo ng isang proteksyon na hadlang sa kanilang paligid. Humigit kumulang 300,000 nilalang ang nagpakita sa gitnang rehiyon ng Planet Desolation. Ginamit ni James ang Sacred Blossom para patayin ang humigit kumulang 70% sa kanila, na nag-iwan ng wala pang 30,000 nilalang na buhay. Gayunpaman, ang mga nakaligtas ay ang mga tunay na powerhouse na may malaking lakas. Muli namang pinakawalan ni James ang Sacred Blossom. Dahil natutunan na ang kakilakilabot ng Sacred Blossom, ang mga powerhouse ng kaaway ay hindi nang ahas na kumilos ng walang ingat. Nagtipon sila at sama-samang hinarangan ang pag-atake. Agad silang bumuo ng isang proteksyon na hadlang sa paligid ng natitirang mga nakaligtas. Ang puwersa ng Sacred Blossom ay humampas sa kanila. Boom! Bumagsak ang puwersa sa barrier, na nagresulta sa isang malaking sabog ng enerhiya. Sinira ng mga shockwave mula sa pagsabog ang lahat sa paligid. Isang misteryosong kapangyarihan ang nagpoprotekta sa desolate Grand Canyon, at ang pinsalang idinulot sa kapaligiran ay agad na naayos. Ang proteksyon na hadlang na nabuo ng 30,000 powerhouses ay matagumpay na hamarang sa kapangyarihan ng Sacred Blossom. Bagamat nagawa nilang harangan ang pag-atake, marami sa mga powerhouse sa loob ng harang ay nagdire ng dugo, na napaatras mula sa epekto. Nang makita ito, napangiti si Wotan. Walang nagawa yun James. Lahat sila ay nakaligtas. Gumawa si James ng nakapagpapatibay na galaw at sinabing, kung ganoon ka kagaling, gawin mo. Sure, panoorin mo ito. Isang hakbang pasulong si Wotan at agad na lumitaw sa itaas ng larangan ng digmaan. Nakapalibot siya sa langit, hawak ang kanyang mahabang espada. Biglang umakyat ng mabilis ang aura niya. Hindi na siya nagtimpi at inilabas ang buong lakas. Naramdaman ang kanyang Akmin aura, ang mga powerhouse sa ibaba niya ay agad na tumingin sa kanya ng may takot. Isang Akmin. Talagang pumasok siya sa Acme rank. Sa parehong James at Wotan bilang aming mga kalaban, kami ay tiyak na mapapahamak. Marami sa mga nilalang ang nahulog sa kawalan ng pag-asa. Nagpakita si Wotan sa langit, at binitawan ang kanyang mahabang espada. Agad na lumaki ang espada, naging 10,000 metrong espada. Ang higanteng espada ay nagpalabas ng malakas na sword path energy at umindayog patungo sa mga nakaligtas. Bago sila matamaan, bumangga ang pag-atake sa hadlang na ginawa ng 30,000 powerhouses. Nagawa ng harang na harangin ang sword energy. Gayunpaman, ang epekto ay lumikha ng isang crack. Tahan na. Ibuhos mo lahat ng lakas mo dito, o sabay tayong bababa. May sumigaw mula sa loob ng harang. Ang mga powerhouse ay hindi nagligtas sa pagsisikap at hinimok ang lahat ng kanilang kapangyarihan na palakasin ang proteksyon na hadlang, na ayusin ang bitek na nabuo. Sa sandaling iyon, muling bumagsak ang higanteng espada sa hadlang. Ang matalim na talim ng espada ay hiniwa sa harang. Bagamat ginawa ni Wotan ang lahat ng kanyang lakas at ginamit ang kanyang kapangyarihang Akmin, nabigo pa rin siyang masira ang proteksyon na hadlang. Nakipagpunyagi ang higanteng espada laban sa proteksyon na hadlang. Ang pagkapatas ay tumagal ng halos 10 segundo. Pagkaraan ng 10 segundo, isang nakakatakot na puwersa ang lumabas mula sa proteksyon na hadlang at pinalipad ang higanteng espada sa malayo. Naapektuhan din si Wotan sa counter, at napaatras siya. Matapos umikot ng ilang hakbang paatras, nabawi ni Wotan ang kanyang balanse. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at ang higanteng espada ay agad na bumalik sa normal nitong sukat, lumipad pabalik sa kanya. Hinawakan ni Wotan ang espada, tumingin kay James, at same time na sinabi, ngayong nagtutulungan ang natitirang mga nilalang, magiging mahirap silang patayin. Kumunot ang noo ni James. Hindi magiging madali ang pakikitungo sa 30,000 makapangyarihang nilalang, lalo na sa maraming quasi-Akmin sa kanila. Kahit na ang isang Akmin ay hindi magagawang talunin sila at posibleng mapatay. Matapos harangin ang Sacred Blossom at pag-atake ni Wotan, tumaas ng husto ang moral ng mga nilalang sa loob ng protective barrier. Haha! Sabay-sabay nating salakayin sila.